at ang tanging nakakaalam lang nito ay mga normal na tao. Tumigil sa pagkain si Tatay Cardo at tumayo para pagbuksan ang kumakatok. Sabay na napalingon ng dalawang bata nang buksan ni Tata Cardo ang pinto. Isang lalaking humahangos ang bumungad sa pintuan. Pawis na pawis ito at nauutal sa pagsasalita. Tata Cardo, tulungan niyo po kami. Sa bahay po kasi may nagsaaswang. Ah, ganun ba? Nagpunta lang po siya sa birthday ng kumari niya. Pagbalik niya, naglalaway na siya ng malapot tapos umaatungal na. Dali-daling naggayak ang matanda. Naglagay siya ng ilang gamit sa bag pagkatapos ay isinukbit na ito. Nagbiling pa siya sa dalawang bata bago umalis ng bahay. Dito lang kayo huwag kayong lalabas ng bahay. Opo. Gusto ko pong sumama. Hindi pwede ang bata doon. Gusto ko rin pong matuto kung paano labanan ng mga aswang Magpalaki ka muna at magpalakas. Pagkasabi noon ay umalis na ng bahay ang matanda. Sa labas niya ay sinarado ang pinto para hindi makalabas ang dalawang bata. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang umalis si Tata Cardo pero hindi na mapakali si Eddie. Inip na inip siya. Napansin ni Yani ang pagkabalisa niya. Nairita na rin ito sa paglalakad niya ng pabalik-balik sa loob ng bahay, kung kaya't pinagsabihan siyang huminto at tumahimik na lang. Alam mo ba kung saan pumunta si Tatay Cardo? Oo, pero masyadong malayo yun. Saka nakakatakot dun. Ang duwag mo naman Hindi ako duwag, bata pa kasi ako. Sabihin mo na lang sa akin ang lugar para ako na lang ang pupunta. Nagpunta si Eddie sa kusina at naghanap ng magagamit na sandata. Sumunod naman sa kanya si Yani para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Tinanong siya nito nang makitang kinuha niya ang kutsilyo. Oh, anong gagawin mo dyan? Panlaban sa aswang. Tinawanan ni Yani ang ginagawa niya. Nainis siya sa inastan nito. Kinantsawan pa siya nito na hindi mapapatay ng aswang sa kutsilyo lang dahil hindi pang na yon. Ano ba ang dapat? Pinanood ni Eddie ang ginagawa ni Yani. Napakunot ang noo niya dahil nag-isip siya kung bakit kumukuha ito ng bawang at asin. Akala ko ba hindi sila ulam, pero iluluto mo yata sila Pagkakuha sa mga ito ay iniabot na sa kanya ni Yani ang mga sangkap. Nagdalawang isip pa siyang tanggapin ito. Pero nang sabihin ni Yani na nakita nitong ginagamit yun ng matanda para labanan ng mga aswang, kinuha na rin niya ang mga ito saka inilagay sa bulsa. Paano ko pupunta ng bahay nila? Napatulo na sa kaba si Yani dahil seryoso talaga si Eddie sa balak nito. Nako, lagot tayo nito. Nilapitan ni Eddie ang pintuan at sinubukang buksan yon, pero hindi man lang niya magalaw. Gawa sa bakal kasi yan. Wala na bang ibang daan? Nag-isip muna si Yani. May alam siyang lihim na lagusan sa bahay ng matanda. Pero dahil mula nang natira siya sa bahay na yon, naiinip na rin siya sa paghihintay sa matanda kapag lumalabas ito ng bahay. Gusto niya ring lumabas. Gusto niya ring sundan ng matanda. Pero natatakot siya. Ngunit nang makita niyang matapang si Eddie, nagkaroon din siya ng tapang. Meron. Tara. Bumalik sila sa kusina. Pinagtulungan nilang itulak ang lamesa. Nang matanggal nila, tumambad sa kanila ang parte ng sahig na may nakausling hawakan. Nagkatinginan pa silang dalawa at napangiti. Pinagtulungan nilang itinaas ang pansara. Nang mabuksan na nila ito, nakita nila ang hagdan pababa. Nagmamadaling kumuha ng flashlight si Yani. Pagbalik nito ay inayanan niya si Eddie na bumaba ng hagdan. May tunnel? Oo, sikreto ito Habang naglalakad sila sa loob ng tunnel, ikinukwento na ni Yani na minsan ay dumaan sila doon. Nakalimutang isarado noon ni Tata Cardo ang pinto ng bahay kaya sinalakay sila ng mga aswang. Tumakas na ang dalawa. Dumaan sina Eddie at Yani sa tunnel at narating na nila ang ilog. Paglabas ng dalawa sa tunnel, nakita nga ni Eddie ang ilog. Mababaw lang ang tubig kahit malawak ito. Malinaw ang tubig. Nakita niyang naglalakad na sa ilog si Yani kaya sumunod na rin siya. Bagya siyang napatigil sa paglalakad dahil malamig ang tubig ng ilog.
Pagkatawid nila sa ilog, ilang lakad lang ay natanaw na nila ang isang bahay. Ayun na yung bahay oh. Samantala, sa loob ng bahay ni Mang Nanding, nagsimula ng manggamot si Tata Cardo. Ito ba ang nahawaan ng aswang? Sinampal agad ni Tata Cardo ang isang baklang kamukha ni Pipay na nakaupo sa may pintuan. Talagang hinawaan ka pa nila? Sinampal uli ni Tata Cardo ang bakla. Maya-maya ay inawat na siya ni Nanding nang balak pa niyang sampalin ulit ito. Nako, hindi po yan ang nahawaan, Tata Cardo. Yung biyenan ko po. Ayun oh. Itinuro ni Nanding ang biyena na nakagapo sa upuan. Ay, ganun ba? Pasensya ka na ah. Tinapik na lang ni Tata Cardo ang bakla sa pisngi at mangyak-ngyak naman na tinanguan siya nito. Di ka kasi nagsasalita ka agad eh. Ay nako, pasensya na. Punta na natin yung nahawaan na yon. Simulan na natin ang aksyon.